3 para sa Smart Omega at Aurora na nakita natin kabilaan ng mga setups ng mga roamers. Oo, parang hindi tayo binigo din nung na-set up na story na pagandahan din ng set para sa ating mga roamers na kay Rene J and even kay Chaknu. So definitely dito sa ating game number 3, ganun na naman ang magiging storya ng ating laban. Oo nga. Tsaka again ito nakita ko na rin 9th hero ni Chak Bamba ito. Grabe no, kung versatility at flexibility ang pag-uusapan. Lalo, sobrang flexible naman ni Chak. Again, 9th hero ito ni Chak no. Nakapag-ulit na siya ng isa pero the fact na week 2 pa lang dami mo ng hero na nailabas. O, parang na-master niya, tsaka pwede natin sabihin siguro na nag-iiba yung rotation nila depending na rin sa magiging hero ni Chaknu. And isa sa mga signature heroes niya nga pala yung Grak. Graknu. Oo nga, no, nakaka-excite ito. Again, Rene J ay actually hindi ko sure kung nakagamit na rin siya ng high-lows dito. Pero ang importante, kumbaga, kaya niyang sumabay kung ano man yung meta na idinidikta sa kanila, no? Kasi nga naman, may lugian factor kapag nilagay sa XP itong high-lows. Dahil nga true damage kasi yung pangsunog-sunog ni Atoy R, di ba? So dito parang ang magiging difference ng hero pala, speaking of Atoy R, yung kay Edward kasi more on, sabihin na natin may setup din na pwedeng gawin, yung kanyang final slash. At ganun kainit yung mga players natin ngayon. Sinonout ni Doming si Jom para hindi niya makuha yung minion na isa. Naku, ayaw paglaruin ni Doming itong si Jom. Yung catapult or yung siege minion hindi naaabutan, and Smart Omega will take this first turtle. At si Grak nun, sumisilip-silip na naman doon sa purple buff. Pero as compared dun sa game 1 and 2, mas mabagal na laro ang pinapakita ng Omega at ng Aurora. Parang mas kalmado sila ngayon. Siguro hiningal din sila kanina dun sa game number 2 kasi sobrang intense nung naging palitan nila. And makikita natin ngayon na sa may top lane siguro si Doming naramdaman niya parang tapang ngayon ni Jom. Compared kanina nung sinozone out ko siya. Ayan yung Infinix handcam. Easy lang, no? Pag ganyan-ganyan lang muna. Kasi, again, may mga, actually, pagka nakakita ka ng mga handcam, makikita mo yung mga mannerism nila, di ba? Yung mga pindot-pindot ng shop. Ayan, tingin sa scroll sa minimap. Minsan sa attributes, di ba, dun sa may, sa may right side, di ba, yung pinipindot-pindot na attributes, di ba? So, ngayon, makikita natin, naka-azure blade na rin itong si Jom. So, nagre-ready siya para sa mga initial items. Magkakakitaan si Chak at si Rene J. Nandun din yung Ring of Punishment mula dito kay The Hetman. And ito nga no? Yung sinabi ko kanina dito ang bagal ng laro. Naninibago ko. Ito yung mga nakakatakot na mga game Kasi alam mo, biglang bumubulugsog na lang yung yung mga damage ng mga players. So, pinagandahan nun para sa side ng Smart Omega, napilitan agad na gamitin dito ni Yue yung kanyang ultimate na rin. Pero wala pa naman kasing big objective. 27 seconds pa Pero nakita natin kahit early pa lang, ang sakit na ng mga fracture mula dito kay Andorio. Ngayon, tatabi sila din sa may purple buff na agaw pa nga ni Andorio. Doon yung one charge. Ginamit na yung one charge. Si Edward magiging target nila. Napalapit pa doon ng missile. Sakto yung flicker. Tapos last insanity para kay Ryota. Umaalis ngayon ng mga players ng Aurora. Lamang ngayon ang Omega at sakto magkakaroon na rin ng turtle. Grabe yung reflexes ni Atoy Ardo, no? Right after ng flicker, isinabay niya bago sumabog yung last insanity. And dito mo masasabi at dito natin makikita yung expertise and yung mastery ni Ryota dito sa X-Borg. Kasi alam ko, isa to sa mga favorite hero din talaga ni Atoy Ar Oo nga pala, hindi na itatag ang Atoy Army kung hindi kasama ang X-Borg dun sa mga bit-bit niyang hero. Oo nga, no? Dami actually natin makikita dito, no? Pero so far, hindi pa naman ganun kalaki ang kalamangan ng Smart Omega. Pero may habulang nakaganap! Nakakalmot dito si Chaknu. So, muna tayo? Mag-aabang lang tayo saglit para sa ating game. But so far, lamang pa rin dito ang Smart Omega. Coach Daki na ang nagbitaw. Thank you, Coach Dax. Thank you, Coach Dax. At ngayon ay 4 minutes and 48 seconds. Aabangan na lang natin kung kailan ang next na sigalot, kailan ang next na harapan ng Smart Omega at ng Aurora. Wala na rin mga energy shield para dito sa mga tore natin
So, hindi super na-maximize actually na magkabilang koponan. Kaya nga, ang bagal naninibago ko Oo nga, ay parang ano to apat na miyembro ng Aurora yun nandito, if ever na may sumilip from Omega. Alam yata, naramdaman din ng barangay. Teka lang, wait a minute. Bakit wala yung mga players ng Aurora? At masakit na si Kuya Ryota. Sakit na, nasusunog. Yung true damage, hindi kinakaya ni Kuya Rene J dito. Ngayon, si Jom, nakasilip lamang din. Nandun yung final slash. Edward, ay, nagpalit na ba sila dito? Op. Okay, so nandito, ginamit Godzilla. ni Godzilla. Ay! Walang tatamaan yung untog doon. Pero sakit ang damage na nga dito ni Ryota, so wala pa rin casualty. Testing lang. Kuya Burrito, nag-check lang, face check. Tumesting lang dun sa 99.9% na germs. Ano mahangin kasi sa ano? Mahangin kasi. Seaside kasi yun eh. Oo. Medyo maalon na. Sa bagay. Pero again, yung mga ganong klaseng, yung mga ganong klaseng misplays, pwedeng samantalahin ng Aurora. Pero alam kasi nila na hindi lang naman si Jackdo ang pwedeng i-expect at asahan doon. Dahil andun si Okir, andun din si Jom. And hindi mo pwedeng isa alang-alang yung inyong posisyon. Pero si Renny Day umaharap din. At dito yung Nightmaric Spawn, panang zone ni Yue. Re-reset na naman yung turtle. Kapit muna sa cellphone itong ating dalawang teams. So sinisimulan ngayon na Smart Omega, Oh, no. yung turtle, parang hindi yata i-contest ng side ng Aurora. Mabilis na makukuha to ni Andorio. At dito sa may top lane yata magkakakitaan habang nangyayari yun. Si Kuya Doming ay pumapaldo. Sumira ng tore laban sa Omega. The hardest working man. Kanina pa yan, nung game 1 pa lang, siya na talaga yung itinatalaga doon sa mga pwesto na pwedeng pagpuntahan dito ng Aurora. And then Smart Omega na may hawak na 2K gold lead. Si Renny J, makikita nila at sakit yung true damage. Ilalapag yung Glorious Pathway. Meron din final slash. Seryoto mawala na dito ng kanyang Piraga Armor pero nagamit naman yung Last Insanity. Habang nangyari yun, si Renny J nakakuha na nila. Job is down. Natakbuan ni Demon Kite. Alisama pa si Okira. Again, walang Piraga Armor yung X-Borg. At harapin na nga. Kinakalmot-kalmot pa. And a killing spree para dito kay Demon Kite. Ganda na naging bawi doon ng Aurora. Isa laban sa tatlo ang naging palitan doon. May pagkakataon na rin silang basagin yung may Torres sa may patay taas. Pero nandun yung burst. Nandun yung fracture play. Kaya lang hindi pa rin talaga sapat yung damage na yun. At gusto kong makita kung ano nga ba ang naganap doon sa ating Infinix Instant Replay. Medyo nagkagulo-gulo din sila dito kung sino magiging target. At napabayaan nila itong si Edward committing yung kanyang kanyang mga skills doon. At si Ryota kasi wala siyang Piraga Armor. Oo, naiwan. Nag-last minute, last insanity siya kanina para makasecure ng kill against Renny J. Pero yung mga players ng Aurora, napalalim na ng moment na yun. Naku, nag-retry dun si Andorio at si Renny J nga yung tatamaan niya. Naku, kumukunat na ngayon yung high loss ni Renny J. So para sa side ng Aurora, sila naman ngayon yung kukuha ng kalamangan. Palitan lang. Yep. 7-3, 330, ayan, palitan lang. Tama. And then ngayon nagsasama-sama na dito ang Smart Omega. May kita nila si Renny J. Andun yung barikada. Makakatakas ba itong kabayo na ito? Available na rin yung Dominance Eyes para dito kay Edward. Same with Divine Clave mula dito kay Yue. So may mga magical penetrating items na itong itong Zask na ito. And babagal muli ang laro, babagal ang tempo. 4-2 ang ating score. Kanina nung games 1 and 2, yung mga 9-minute mark na ganito, nasa 20 na in total yung mga kills di ba? Tsaka yung konting salubong lang para dito sa dalawang teams natin kanina, bigay agad lahat Yup. Bigay todo agad Probably dito sa ating Lord. So habang nangyayari yung kanina, nag-build pala si Andorio na kanyang Skypiercer. So pantay naman. Okay lamang dito yung Aurora pagsira ng Torre. So nakasira din nga pala sila dun sa may bottom lane kanina na ginawa ni Domeng. Oo. So matagal pa yata, Burrito, yung pagkuha ng Lord. Yeah, maliit na rin yung buhay ng Torre dun sa may bandang gitna. Actually, pwedeng i-force ito ng Smart Omega. Pero alam kasi nila yung kakayahan ng Aurora. At may mga nakabantay. Parang nararamdaman na naman. Alam ni Kuya Domeng. Alam ni Domeng Sabi ata. niya, no. Parang familiar to sa akin Naalala ko yung mga ganitong klaseng play ni Domeng Di ba yung mga Ultra Instinct? Ayan, oo. Alam niya. Alam niya. Oo, kasi sabi dito nila Renny J tsaka nung Aurora, wala dito yung dalawang players ng Omega. Kinol na. Oo, sinisimulan na ngayon at pinipilit kuhanin. Ay hindi, parang binibait lang din. Ibibait lang. Sabi siguro ni Doming, teka, hindi ko nakikita yung dalawang player ng side ng Omega. Okay, napafracture na rin itong si Andorio. Reset na naman
mula dito sa Aurora. Grabe si Doming. Oo. Hindi lang hardest working man, most patient man din. Yan si Coach Daki para lang sure. Si Kuya Seth yan. Shoutout kay Kuya Seth. At ngayon 10-minute mark. Nag-Smart Omega, sinisimulan lang. Nandun pa rin. Grabe naman. Nandito na yung dati si Yeli Hayes ang ating pinaka-patient na player. Ngayon 3 na sila, 4 na sila. Ayaw talaga Si pumalaw. Doming din. Pag magkamali ka na lang ng pindot, kung ikaw si Chakno, tsaka si Jom sa taas, mahihit mo yung minion, marireveal na nandun sila eh. Oo. Actually, kailangan mo nga mag-TP-TP dyan eh. Kasi, Para baka tumuloy eh. oo, baka sabihan kang AFK. Di ba may mga ganon? Oo, tapos mag-auto TP out talaga. Yung kalaban, Uy. o yung hero mo, si Rene J. Gon, ginamit tayo kanyang revitalize. Si Ryota mawawala na Firaga Armor. At yung 3 dun sa taas. Sama kami sa party! Maaabutan ba nila yung party dito? Glorious Pathway, naku, walang tao. Ay, naku. Dun sa bandang yun. Sila Meron naman. din sariling Glorious Pathway, mala X na play. Para dito sa ating mga players at nagkakitaan. Nagkasalubungan. Napakagandang final slash. Para dito kay Edward. Walang pag-sustain dito sa the Omega mawalan. Na immortality si Ryota. Okay, pero meron pa rin Pilaga, kaya natutunawin na kagad si dito Doming. Nakakuha na ng kill si Doming. The next standard, ika nga nila. Hindi pa rin namamatay itong si Doming. Sasalubungin nila si Chaka. Mamba, the Grok no, pero parang i-give Ay! up na ata. Uy, win si Andorio Wala pa daw, walang i-give up, pero wala na silang choice. Kundi makuha ng Aurora itong Lord na ito. Grabe yung play na ipinakita doon ng Aurora. Grabe yung depensa nila, no? Kahit nagkalikuan ng Glorious Pathway, na-force din kasi nila yung Firaga Armor ni Ryota. Yeah, ibang klase talaga, no? And again, yung presence of mind ng mga members dito ng Aurora, lalo na yung initiation mula dito kay Edward, that flicker final slash Oo nga na pala. nakuha yung 4 ng members dito ng Smart Omega. Sabi nila kasi nagkakapaan lang eh. Kumbaga sa mga cowboy, kumbaga nagtititigan lang sila kung sino unang bubunot ng baril. Sige. Oo, timing is the key para dito sa side ng Aurora. Ilan nga yung tinamaan niya? 4? 4. 5. Ayun lang! Ayun lang! Binibilang pa lang natin. 3 pala yung makakasulubong ni Andorio dun sa taas at sumakto pa na merong Lord na bitbit ang Aurora dito. Laban sa Omega, sira na rin yung Torre dito sa may itaas. Mukhang dediretsohin na rin yung nasa gitna. First Lord pa lang to pero nasiraan na ng inhibitor turret ang Omega. Grabe, nahihirapan sila dito. And si Endorio, isa sa mga main damage dealer ng Smart Omega, ay wala pa rin. 15 seconds para sa kanya. Dominator si Seth, gagamitin. Ang sakit! Ang sakit ng damage. Kasama pa nila yung Lord dito, ha? At dediretsohin na nga dito sa may bandang ibaba. Last Insanity ginamit na ni Ryota. Tapos Pero ba? si Rene J ang sasalo lahat ng mga damage niya. At look at Doming! Tapos ata! Look at Doming! Isa, 2, 3! Aurora! Para sa seryeng ito! Look at that celebration, ladies and gentlemen. Napatayo na rin